Hello, magandang umaga po at, magandang hapon na pala. Nais ko lang magba-vlog na delikado na maulit na ang mga nangyari na Smartmatic na dayaan nung nakarang eleksyon nung May 2022. Bakit ako nasabi? Kasi po nahuli na nag-deliver ng ilang truck na mga paraphernalia ng eleksyon doon sa pribadong bahay diyan sa Buhangin, Davao City. So may nakaisip ang mga iba, baka dadayain para matatalo si Duterte. Posible, hindi natin sinasabi na hindi. Pero posible rin na fair lang yon. Pero ang problema po ay ganito. Ayun po ay tinatawag na delikadong bagay na kaparte ng isang mga paraphernalia sa ating eleksyon. So kung delikado, ay dapat po ay may epekto yan sa ating election. So bakit naging delikado? So ah, ayon po sa kay Attorney Respicio na isang expert sa IT na na nag-expose o nagsiwalat sa mga pagbubukas sa internet ng mga makina ay delikado rin po kahit kasi sinabi po ni George Erwin Garcia na yung binyahe nakakarga sa mga truck, sa mga truck ng van, at dinala pala doon sa bahay na pribadong bahay ng tao, doon sa Buhangin, Davao City, ay delikado pa rin sapagkat sinabi ni Erwin Garcia, iyon ay mga Starlink devices at saka mga solar panels. Ano po yung Starlink devices at saka solar panels? Yun po yung dalhin kasi mga makina na yan sa eleksyon dun sa mga bulubundukin na parte ng Davao na walang kuryente. At kung walang kuryente, ang magbibigay ng kuryente para sa mga paraphernalia, para sa mga voting machines ay yung solar panels. So ang solar panels lalagay sa araw, kukuha ng mag-store ng kuryente sa battery, at mula sa battery na malaki ay lalagyan ng inverter at papasok at gagawing alternating current. At diyan na ngayon isasaksak ang mga 220 volts na para gagamitin sa pagpatakbo ng computer na gagamitin sa automatic counting machines, no? Pagbibilang ng mga boto natin. At diyan din kukuha ng kuryente sa pagsusupply sa makina na yan para mag-connect sa internet. At para naman magkaroon ng internet kasi walang signal sa mga bulubunduking bahagi ng Davao, ay bumili ang Comelec ng isang Starlink device sa kada presinto. So, ibig sabihin sa isang barangay, kung 3%, isang Starlink device ang gamitin nila. So, doon sila ngayon kukonek na kukuha ng signal ng internet. At pag may connect na sa signal, natural bubuksan nila ngayon yung mga makina na kung saan ay automatic binibilang boto at ipadala sa Board of Canvassers, sa transparency server sa Manila, at ipadala rin sa mga backup copies ng COMELEC ng mga eleksyon, at ipadalhan din pala yung mga major political parties, may sarili silang nakalagay sa kanila ng mga na internet server, at sila ay makakatanggap din daw ng kopya ng resulta sa bawat presinto. Yan ay sana kung mangyayari man yan, ay sabi ni Attorney Respicio, kailangan hindi bago magpadala ng resulta ang makina ay dapat hindi ito nakakonect sa internet. Makakakonect lang dapat ito pagkatapos na makapag-imprinta na ito ng tinatawag na mga ng resulta o returns kung tawagin. Pero sa parlance ng mga ordinaryong tao, pwedeng tawagin ito na mga resulta ng eleksyon. So,
Pag maimprinta ng resulta, saka pa lang ngayon magbubukas dapat ang mga ATE, mga ACE machines o automated counting machines para mag-connect sa internet. Ang sabi naman ni Attorney Respicio na isang IT expert, kapag binuksan mo ito na hindi pa nagbilang at hindi pa nag-imprinta ng resulta, maaring magko-connect ang hacker in a split of a second or seconds, ay mababago niya ngayon ang configuration sa source code. So paano po magbabago? Ganito lamang po ang sistema yan. Para maintindihan ng ultimo ordinaryong mamamayan, ganito po minamagic. Ang source code, ang lahat ng mga makina ay may scripts nakalagay. Ano ba yung scripts? Nakalagay po dyan yung mga utos. Sabihin natin utos. Pag ikaw gumagawa ng mga utos sa internet, sa kada makina, susundin ng makina ang pagtakbo kung anong inutos mo. Halimbawa, dito tayo ngayon sa crucial. Kung patas po ang makina, ganito ang utos. Halimbawa, 5 kandidato. Si candidate A, candidate B, candidate C, candidate D, candidate E. So kung 5 ang kandidato, dapat ang nakalagay sa utos sa loob ng makina ay ganito. Pagbabasa mo na ang boto ay mapunta kay candidate A, i-credit mo kay candidate A. Tapos kung mabasa mo na ang boto kay candidate B, i-credit mo kay candidate B. Kung mabasa ng counter, kasi ang counter nakakonect sa motherboard. Kung mabasa ng counter, ang boto ay para kay candidate C, dapat i-credit naman ng computer sa motherboard kay candidate C. Pag nabasa naman ng counter, yung counter yung kung saan mo pinapasok ang mga baluta. Pag nabasa na kay boto kay candidate D, ibasahin na kay candidate D. At kung mabasa na kay candidate A, ibilang ang boto kay candidate A. So iyan po ang fair na makina. Paano naman po maging unfair ang makina? Ganito lamang po yung kinikwento ni Attorney Respicio na isang taga Isabela na magaling na abogado, expert din siya sa IT dahil siya ay CPA o Certified Public Accountant na nagtrabaho sa pinakamagaling na accounting firm sa buong mundo kung saan siya ay nakatalaga sa trabaho na auditing ng kanilang systems. So, alam niya mag-hack, kaya alam niya sinasabi niya. So, paano ba mag-hack? Ito lamang po. Pag nakakonect po sa internet yan, ay gagawin niya na ngayon, i-connect sa kanyang laptop. Laptop lang ang kailangan. Nakakonect na sa internet, gagawin ko, papasukin ko yung pinaka-root, yung pinaka-motherboard ng mga counting machines. Pag mapasok ko yan, split of a second, naka-copy-paste, i-copy-paste ko lang yung utos, ganitong utos gagawin ko. Ang candidate A, B, C, D, E. Sabihin ko na bawat 10 bilang sa kay candidate A, ang 3 nun ibilang mo kay candidate C. Kasi si candidate C ang gusto ko halimbawa papanalunin. Tapos sabihin na to kung mabibilang ang bawat bilang na 10 kay candidate B, ay automatic iutos ko sa makina, sa computer na ibibilang sa kay candidate C. Tapos ang lahat naman ng boto na may bibilang na makina, mababasa na makina para kay candidate C ay i-credit doon kay candidate C. Pagkatapos kung ang lahat na may credit, bawat 10 na may credit kay candidate D ay kukunin ang 3, i-credit kay candidate C. So matitira lang kay candidate D ay ano na lang, 7. Tapos bawat 10 boto kay candidate A, sabihin ko ang 4 i-credit kay candidate C. So ganun po yung sistema. So maiwan lang kay candidate E na bilang ay 4. So ngayon pag imprinta niya yan, magtutotal ang lahat, si candidate C ang panalo. Ganun lang ho kasimple ang pagpalit ng script. Simple-simple lang. Ngayon, kung mapapasok mo yan, yun ang isang may alam ang mga hacker dyan kung paano yun maipasok. So, ibig sabihin, walang ibang paraan makapasok ang sino mang hacker sa isang cellphone, sa cellphone ng isa, o sa laptop ng isa, o sa router ng isa, o sa Starlink device kung hindi nakakonect sa internet yung mga bagay na yan.
So kung nakakonect sa internet, papasukin ko na ngayon. Pag makapasok na ngayon, saka mamaniobra. Kaya, importante, babasahin mo na ng makina, ayon kay Atty. Respicio, babasahin mo na ng makina ang lahat ng mga boto. Pagkatapos na mabasa, i-imprinta mo na. Imprinta. Pagka-imprinta, pagtapos imprinta, ay saka palang buksan ang makina at i-connect sa internet gamit ng Starlink o di kaya gamit ang smart o ang globe o ang dito na signal. At isend mo, pag isend mo, kung ano-ano ay hindi na magbibigyan ng pagkakataon ang mga hacker na babaguhin ang sistema. Ganun po yun. At least kung mababago man nila, naka-imprinta na ng tamang resulta. At pwede na gagamitin ito ibangga doon sa mga madaya ng mga resulta. So, naintindihan ninyo? So, ngayon, kung ganun ang dapat ang gagawin, dapat, kung magiging fair si Mr. George Erwin Garcia, dapat alagaan niya. Pero ang problema po natin sa ganito, mga 2 days ago, naharang ng mga citizens sa Davao City, mga vlogger, naharang nila yung ilang truck na nagdi-deliver ng mga paraphernalia na gagamitin sa eleksyon at nakalagay sa box na malalaki at meron pa mga solar panels at meron pa doon daw pero ang sabi naman ni nag-raise ng concern ang mga tao, pero ang sabi ni George Erwin Garcia, iyon daw po ay mga Starlink na gagamitin lamang daw at saka mga solar panels na gagamitin sa eleksyon para doon sa mga presinto sa mga lugar na walang kuryente. Pero ganun pa man, sabi ni Atty. Respicio, ay yung Starlink po ay computer din yan. So, with more reason na mas lalong delikado kasi iyon ang naghahanap ng signal sa langit. So, pagpasok ng signal, itatransmit niya ngayon yung pag-reconfigurate ng mga source code ng Starlink dyan, baka ba utusan pa rin papunta doon sa mga makina. So, ganun po ang problema. So, ladies and gentlemen, without thinking more, very clear na very material o di kaya grabe, sobrang kailangan ang sistema na yan na dapat ay hindi na nangyari gano'n na hindi malang na-check kasi posibleng panggalingan ng pandaya. At dahil posible na panggalingan ng pandaya, magagawa lamang po yun kung mayroong authority galing sa Commission on Election na mga in-bank na mga commissioner. So dapat ang commission, ang lahat ng commissioner kasama ang chairman ay magbuto-buto. O, papayagan ba natin yan na ang mga election paraphernalia ay ibibiyahe papunta doon sa pribadong bahay, doon sa Buhangin, Davao City? O di kaya ganun din ang ginawa sa ibang lugar, nagkataon lang na nahuli ay yung sa Buhangin, Davao City. Papayag ba yan? Dapat mayroong authority. Pagkatapos kung papayag ng COMELEC, dapat maglagay ng kaukulang bantay, mga pulis mula sa pagbaba sa eroplano, kukunin doon mismo sa airport, ililipat sa truck, may magbabantay ng mga pulis. Dapat ganun may gagawa. Tapos, hindi po siya papayagan na dadalhin sa pribadong bahay. Dapat dadalhin siya sa opisyal na lugar ng COMELEC. Kung sarili ng COMELEC, mag-hire sila ng isang malaking warehouse. O di kaya i-turn over nila sa treasurer ng bawat lalawigan o bawat syudad. Ang problema dito, diniretso nila. So ano ba talaga yung kanilang pakay? Ebidensya na naman ito ba na uulitin na naman ang nangyari noong May 2022? Na kung saan ay talagang niyari nila gamit ang Smartmatic at ginamitan nila ng sistema na iisang IP number ang ginamit, 192.168.0.2 ang nagbibigay ng resulta. Ay, sana wag naman. O ito, isariwain lamang natin. Ito pakita ko sa inyo muna yung mga litrato. Mga litrato kung saan ay nakita ang mga tinatawag na mga gamit sa pag-eleksyon na hinahatid sa pribadong bahay. So, litrato muna tayo. So, ito siya. Bali, ito po yung ebidensya.
So, share screen. So, yan COMELEC distributes to city and provincial offices election paraphernalia found in residence o private residence. Nabalita to April 6, 2025. Davao City, election paraphernalia stored in a private property in Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City are being distributed starting Sunday morning to the provincial and city offices in the city of in the Davao region. The COMELEC said this was confirmed by lawyer Gay Innumerables, COMELEC Assistant Regional Director and spokesperson. Innumerables told Binjanos that the COMELEC city and provincial offices will now be responsible where they would store the equipment, Innumerables added. She said the Starlink Wi-Fi transmitters and solar panels found in the residence in Dumanlas are being distributed to COMELEC offices accompanied by the police. Yung problema, accompanied by the police mula doon sa residence. Pero nung binyahe mula sa airport o di kaya mula sa barko, papunta sa residence, ay walang escort. Ganun po katindi yan. Ginawa, kaya nakakaduda sa ginagawa nila. Tapos, it turned out na sinasabi ngayon, ang depensa naman ni Erwin Garcia ay mga subcontractor daw yun ng contractor. Sino bang contractor? Hindi ba, IFTO Logistics bang contractor? So, pinasubcontract ninyo sa pribadong tao na kung ano mang gagawin dyan, hindi sila mahahabol. Kasi nga, pribadong tao, hindi sila banded. At hindi sila opisyal ng bayan. So, ganun po nangyari. O, ito pang isang litrato na nagpapakita na bahay. Yan na, kita nyo, bahay yan O, pribadong bahay. Yan. So, ito naman ang anunsyo ni Attorney John Rex Lodianco na spokesman ng COMELEC. Patungkol sa paglalagak ng mga Starlink satellite transmission devices at solar panels ng I1 Resources joint venture. Ito palang nanalo yung contractor I1 Resources joint venture with Ardent Networks Incorporated sa Barangay Buhangin, Davao City. So sinasabi nila na sabi ni George Erwin Garcia ay mga subcontractor lang daw yun. So tingnan naman natin itong report naman sa Manila Bulletin. Ito naman sinasabi sa Manila Bulletin. COMELEC paraphernalia stored in a private property in Davao City. Inulit lang ang kwento pero ito nakikita nyo. Open field, ilalanggami niya, papasokin ng langgam at mabibilang ang buto ng langgam at saka mga kung sino-sino pang mga maliliit na insekto dyan. Yan. So, itong COMELEC talaga, hindi ko alam kung ano gusto na palabasin. So, ayaw ko lang mangyari yung nangyari nung nakarang eleksyon. Ano bang nangyari nakarang eleksyon? Ito po, ipakita ko po yung resulta, ebidensya na nangyari nung nakarang eleksyon. Kung saan po ay nayari nila. Ito, nakita nyo? Yan po ay resulta nung nakarang eleksyon. Nakalagay dyan na sa mga clustered precincts noon ay makikita mo may mga actual voters. May 11 na ito. Pero sa actual voters, may nakita ka na may 0. 2 0 na presinto. Tapos nakita ka, may 3 presinto na parehong 1,000 na nakaboto. Posible ba mangyari yon? Samantalang iba hindi nagkapare-pareho sa precinct number 105,951, 593 voters. 105,952, 416 voters. So isang barangay lang ito, magkasunod ng numbering 153 ay 482 voters. 154, 439 voters. 278, 155, 278 voters. So 156, bakit walang botante sa 156? Isang barangay lang ito. So 157, 158, 958, 959. So 95960, but 1,000, paano na perfect voters? Nabuboto, 961, perfect din.
O 962, perfect din. Yung dapat na sunod-sunod, ang precinct number sa isang barangay sila o isang bayan. So bakit nangyari yan na hindi dapat mangyari? O di ba? Ulitin pa ba yan? O pakinggan mo si George Garcia, nag-a-assure siya, pinapasa niya mga tao, kung sino magreklamo, ay magreklamo lang at bibigyan nila ng aksyonan kagad nila. O ito, pakinggan natin ang sinabi niya. Ito. Yan ang sinabi ni George Garcia. Sila na kaya po talagang humihingi kami ng tulong sa mga kababayan natin. Hindi po sapat na nakatingin lang tayo kahit hindi tayo tumatanggap. Mas maganda po kung magre-report tayo, i-report nyo, a-action kami. Tingnan nyo po kung a-action kami. Pag hindi kami umaksyon, huwag kayo magre-report. Walang kwenta ang COMELEC pagka ganon. Kinakailangan po may nare-report sa amin para po may pagbabasihan po yung kilos ng Commission on Election. Pinangako po namin ng Barangay and SK elections yan. Tinupad po namin. Pangako rin po namin yan. Basta po makapag-report kayo ng mga ganyang klaseng anomalya, lalo po pamimili ng boto, dyan po kikilos ang COMELEC. We will not hesitate to disqualify candidates. Sa bandang huli, kandidato lang naman sila. So what kung mag-disqualify tayo o magpapalit tayo ng mga kasong kriminal sa kanila. Ang importante po dito ay maniwala ang sambayanan sa proseso at sistema na pinapatupad natin. At the same time, maniwala sila na hindi mangyayari mga ganyang klaseng irregularidad kung hindi po sila mananahimik. Dahil pag nanahimik po ang sambayanan, mga kababayan natin, talagang mamamayagpag po ang pamimili ng boto. Sure? 32 po Sabi yung ng mga complaints, Cebuano, pero pag halos sure lahat po ba? dito sa NCR. Naitanong na nga po yan, sinabi po ng isang dyaryo, mukhang lumalabas na ang NCR talaga ang vote buying capital of the Philippines. Hindi naman po siguro. Baka mahirap na masabihin natin na porket dito yung mga complaints. Dahil lang siguro, talagang aktibo yung mga kababayan natin mag-report dito sa Metro Manila. O dahil sa may easy access sila, dahil ang report nila ay pinapadala dito sa atin po sa main office ng COMELEC. Pero sana po, kahit yung mga nasa probinsya, ipakita po natin sa kanila na hindi nila magagawa ang pamimili ng boto. Yung mga magkakalaban, bantayan niyo po yung mga kalaban nyo. Baka namimili na po ng boto, mauungusan po kayo. Ngayon, Chairman Garcia, naglagay ba kayo ng email address kung saan magre-report ang mga tao na kahit anonymous, hindi magpakilala ng pangalan? Kasi siyempre natatakot pa ngayon sa mga politiko na lalo pa politiko na mabibili ng boto. Na ano ba yan, naglagay pa kayo ng Facebook page kung saan sila pwede magreklamo? Nailagay ba kung saan messenger sila magpapadala o Viber o WhatsApp o Telegram kung saan sila pwede magreklamo? So dapat po maglagay kayo ng plataforma kung saan sila magreklamo para malaman natin. So ngayon, nais ko parinig sa inyo yung actual na pagdala ng balota at yung comment ni Attorney Respicio. Ito, pakinggan natin video file. Ito. Naman. Yung pong transmission device katulad ng Starlink, yan po ay mga transmission equipments. Ulitin natin Chairman George, fake news ka na naman. Yung pong transmission device katulad ng Starlink, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipment, hindi po yan mga machine na bumibilang. Wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang. Ang isang router katulad ng Starlink ay isa ring computer. Pwede mong baguhin ng software nito kapag meron kang access dito. At since connected siya sa automated counting machine, gamit ang router, pwede mong baguhin ang source code ng makina. Yan tingnan mo yung actual. Ang isa ka ban, puno po kayo. Ang isang kaban daw, punong-puno ng mga Wala na. Actually, maraming mga dalawang band na kita mo dyan, punong-puno ng Nakakatawa ka man. Dili na ka may mutang balihon, magini mo na mong sinina, no? Yung mga vlogger ang nakaharang sa kanila. Maganda talaga may mga vlogger na tayo ngayon. Ipasa akong power, kaya wala ko'y power sa Brigada News FM Tagum. Brigada Brigada News pala ito. Brigada Kyle, o kang ilang manager, si Brigada Banban. Ban, muna dito pumayana ban, kay kakuya po na dito kay Kuban. Nagahapon pa ko na, at least na yung nagbantay dire. Nanay mga pulis, bantayan na nila, pero
akong usbon, tanan nga mga election paraphernalias nga naakaroon na ning duha ka mga van, kini isa ka van, pulos na ni question mark. Question mark as in question mark. Sorry to tell you that, question mark na ning tanan. Kay nganong niabot sa kapribado, walay pulis, walay barangay, ug wa kabalo ang taga-Commission on Election. Thank you very much sa inyo ang tanan. Salamat yu kayo. Pauli na ko kay Nabi. Okay, kasunod. Yan, dinala sa loob ng bahay, bahay na hindi pa natatapos. Wala siyang pumili. Wala. Nilagay sa ano yan, storage area ng bahay. Yan solar panels yun. Isa ka Meron ba, pa. puno po kayo. Nagkatawa ka man. Dahil, o ang ilang manager, si Brigada, bantayan na nila, pero akong question mark as in question, ug wa kabalo ang taga-Commission. Kadlawon pa ko ni sila nakakot. Kanya sir, kumusta naman doon sa buhangin na kitabuan sa private area? Mao na ni. Mao ni. Sa mga bago ba lang nakasunin, akong balikon. Mo ni siya ng mga election paraphernalia sa Kasapon dito sa usa ka private nga balay sa buhangin Davao City. Mga kabrigada din gikarga sa duha ka Pwede tampered kung dito ka sa kwan, wala gwardiya, wala tanan, pwede tampered nila dito. Binuangan nila. unload man nila karon ini ang mga Wala tanan kining gamitan ning mga iya sa eleksyon. for Davao Puro ni kwan, puro ni in question. Kani in question mark. Kini nga solar daw kuno nga di pud pwedeng ipakita. In question gyapon ni siya. Tanan nga mga gamit diri nga Nakabalot ang mga in solar question panels. na ning tanan. In question na ni. Wala na ikuan na ni. Daganang na kuan na extract ng mga Davao del Norte nga mga boxes. 56 ni sa kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Davao del 8, Norte, 9, 56 boxes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29. Tagahanap pa na nila, 29 pa lang out of 56. Pag sinabi daghanan, marami. Davao de Oro. Isa pa lang nakaban ha. Ang isa ka ban, puno po kayo. Pulos na ni question mark. Question mark as in question mark. Sorry to tell you that, question mark na ning tanan. Kay nganong niabot sa kapribado, walay pulis, walay barangay, ug wa kabalo ang taga-Commission on Election. May mga natagpo ang Starlink route internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng COMELEC, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, COMELEC, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines. Yan Klarong-klaro, bawal ang subcontracting kung walang authority yan ng COMELEC. Bawal yan, George. Bakit mo ginawa? Simple-simple lang, George. Paano ngayon yan? Paano ma-explain? Kung may mangyari diyang masama, sino ngayon sisihin natin? So, yan lang po, no? Siguro, magtawag lang muna ako siguro. Shout out. Shout out kay Vicente Isplana. Baka tapos na ang laban. Toto, ginalaw na nila. Ayun, pwede namin sabihin na tapos ng boxing. Helen Bagyo, naimbag na malim, senyor. Senyora. Tapos Rowel Bingson, naimbag na malim din. Mga kabsat.
mayap agat panapon sa mga kabalin ko. O mga taga Pangasinense. Vicente Esplana, sabi hindi totoo, baka dinala nila na baka pwede niya tutulungan ko talaga si Attorney Respicio sa bagay na to. Si Imornibal watching, magandang hapon. Tapos si Pagaw Baker, good afternoon. Si Tiger Lily, good afternoon. Si Arturo Toto, Zachary Fernando, o Bobby, musta? Charlie Whiskey, baka importante ang manual audit. O yun nga, tama. Tapos, Charlie, delikado ang reprint ng Comelec. Baka meron ng duplicate na ballots yan. Delikado kahit audit, mahirap i-detect. Yan kasi hindi fake ang ballot switching yan. O, pwede mag-ballot switching ito. Healthy Uyaw, Toto, tirahin mo si Erwin Tulfo. Ulitin ko po. At si Swan? Si Erwin Tulfo at si Swan. Tapos, si Romel Bengson, ang tanong, bakit sikretong dinala sa isang pribadong bahay? Ayun, hindi natin alam GPA Channel TV, Idol, Toto, nakakatakot. Nakakatakot po ang galaw ni Garcia. Talagang desidido siyang mandaya. O kagaya kay Nick Torre, General Nick Torre, ngayon 3-star general na. Grabe. Kada galaw talagang sinugal niyang kanyang karangalan Nahuli si Duterte at na-promote na naman bagong star sa general. Pangatlong star na ata. Johnny Bunagon. Balak nilang dayain si FPRRD. Lahat na lang. O tandaan niyo si Rudy Duterte, tatakbo na mayor dito sa Davao City. At bakit sa Davao City? Ang unang nakita natin. Okay lang ito mga network equipment yan to have internet. It has nothing to do. Hindi, delikado pa rin. Siyempre, pa rin yan, computer device pa rin yung ginagamit sa Starlink. So, good afternoon, Pastor Rodi Rabi, Charlie Whiskey, dalawa kasi yan. Number of voters and number of vote cast. Tama po. So, Rodi Rabi, tapos Pagaw Baker, kahit subcontractor yan, dapat nasa control pa din yan ng authorized Comelec office. Tama. So, San Soledad, dapat election day, no internet connection for clean election. Ano kaya kung mawala yung internet sa araw ng eleksyon? Rodi Rabi, vote hello to Toto. Okay. Nam TV, Pagsure, Jan Garcia, kay Magbiko ta. Jupiter Pluto, mabuhay, marhay na hapon sa mga Bicol noon. Elisa De La Cruz, nako sir, Toto, buti na lang, pero gumagawa ng ganyan ng mga Comelec para mananalo ang mga kurakot. Talagang siyempre kurakot ang nangyari. Cowardly Brave, ang mahirap hindi po dapat dinadaan malakas pa ba ang mga Duterte? O sigurado ako malakas sa Davao City. Sigurado yan. Kanino na naman na admin ito, mahina na ang kalaban. Dinadaya pa. Oo nga, mahina na nga si Duterte. Dinadaya pa. Nako. Romel Bengson, Comelec nga ang mga nag-authorize. Heidi Uyaw, Art Miniature, Marahay Hapon, Antonio Almonte, ganyan ang mga dahilan kapag nabubuking na sa Magic. Art Miniature, Christopher Talabocon, Lucille Leo Gunis, Noy Firmase, hindi kaya sinasadya. Antonio Almonte, Lucille Leo Gunis, Pinoy TV, Glenn Oy, hindi ako computer expert pero pwede lagyan mo ng mga BAM ng mga boto bago ang botante. O nga, Pinoy RN, kailangan bantayan. Magandang hapon po sa lahat. At magbabantay tayo. Kung sino man nakakita dyan, huwag po kayo mahiya at mag-antay pa na matagal. I-report nyo rin po sa akin ang aking sa email address ko, totokausing@yahoo.com. Sa aking Facebook page, pwede kayo mag-message doon. At inyong gagawin at tutulungan ko kayo at magtulungan tayo lahat para sa malinis na halalan. Okay? Magandang hapon po.